Are you okay, Mom? Are you crying? Tatawagin ko rin, Doktor, ha? No need. Binibigay ko kasi sa kanya to. Baka tears of joy lang yan. Chrysanthemums? Bakit ito? Ano ba? Baka dati. It's associated with death. I'm sorry. Wala kasi akong kaalam-alam na para pala sa patayan. I still don't know kung ano nangyari kay Mommy. Dati, I want her to feel safe. I want her to get the security na magbabantay sa kanya dito. I don't think it's necessary, but kung yun ang gusto mo, it's okay. That's a good idea. Magpadala na lang ako ng tao dito. Hindi na, kuya, ako nang bahala. May kakalala naman ako eh. Bakit wala pa akong natatanggap na balita sa pinapagawa ko sa inyo? Naiinip na ako. Nasaan na ba kayo? Kararating ko lang ng hospital, Verdugo. Gawin nyo na ang inuutos ko sa inyo. Ayokong sumugal pa na gumaling pa ang matandang yon. Kaya siguraduhin nyo bago matapos ang araw na to na hindi na siya buhay. Areglado, Verdugo. Narinig mo lang sinabi ni Verdugo. Ayusin mo yung trabaho mo. Room 213. Kapag dumating ang bantay, gawan mo ng paraan para mapalabas. Sige na. Dok, check ko lang yung pasyente. Pwede bang tumawag ka ng nurse doon? Gusto ko lang malaman kung naibigay na yung gamot sa kanya. Pasensya na ho. Una-una lang tayo. Ano nangyari sa Mommy ko? Check ko lang yung line niya. Mukhang nasaktan nata siya sa pagkahawa ko ng IV. Sige po. Pasensya na, ma'am. Teka. Parang di kita kilala. Sino ka, Dok? Sorry po, hindi po ako napakilala. Doc Reyes po. Isa po ako sa residente ng ospital. Anyways, i-check ko na lang po sa nurse station. Sige po. Hinad ko kasi si Zoe kaya hindi ko nakita may pumasok na doktor. Pero sabi naman ng security na nakita niyang dumaan sa nurse station yung doktor. Maybe you're just overthinking it. Di ba sinabi naman ni Doc Sandoval na they're gonna run some tests for Mom? Alam mo, sa tingin ko, pagod ka na. Umuwi ka muna para you can rest. I'm okay. But you're not getting enough sleep. No, ate, okay lang talaga ako. Ikaw na yung umuwi, puntahan mo na yung mga pamangkin ko. At update na lang kita kung may progress dito. Pero I suggest magpasama ka dito. Sino gusto mo? Huwag ho kayong mawalan ng pag-asa, Sir Andrew. Dasal lang ho. Ay, good morning po, Ma'am Yvette, Sir Tomas. Isa, bakit ka nandito? Di ba kakatapos lang yung funeral ng asawa mo? Opo, Ma'am. Matagal ko na naman hong tanggap na wala na ho yung asawa ko eh. Kaya gusto ko ho talagang bisitahin si Ma'am Rebecca. Katunayan nga ho si Joey, gusto rin hong bumisita dito. Nasaan si Joey? Ay, Sir Andrew, mukhang napuyat kagabi kakausap kay Peter, kaya hindi ko na ho ginising. Si Mami, hindi pa ba gumising? Kanina madaling araw, pero she went back to sleep. Well, I guess we can wake her up para makita niya tayong lahat. I'm sure matutuwa siya.
Mommy? Mommy, we're here. Wake up. Pag may sinabi ka tungkol sa ginawa ko sa'yo, hindi lang ikaw ang tutuluyan ko. Idadamay ko na yung dalawang anak. Sino ka? Nasaan ka? Hindi nasa ospital ka. Wala ka bang naalala? Ano nangyari sa'yo? Huwag kang matakot sa amin. Ha? Huwag kang matakot sa amin. Your daughter. I'm Yvette, Mom. Your daughter, Mommy. We're not here to hurt you. Mami Rebecca, huwag po kayong matakot. Sila po ang pamilya nyo. Hindi po kayo nila sasaktan. Ma, we love you so much. We're not going to hurt you. Yes, ma'am. Kaya po kayo nandito kasi natagpuan kayo sa kwarto nilang walang malay. What happened to you is still a mystery to us. Ikaw lang ang makapagsabi ko ano nangyari sa'yo. Can you try to remember? Doc, when my mom's memory returned, hanggang kailan siya ganyan? I will refer you to a specialist na kaibigan ko. But as far as I know, walang definite na time. It can be days, months, or even years. Or never. Let's not lose hope. Sir, baka pwede niyo siyang pakitaan ng mga bagay nang makakapagpabalik ng alaala niya. O kaya kwentuhan niyo ng mga nangyari sa kanya dati. It can be really helpful. Basta sana, palagi siyang may kasama para pag meron siyang tanong, merong sasagot sa kanya, making it easier for her. That'd be good. Hindi ko iwan si ma'am. Wala ka ba talagang naalala? Dahil sa kapalpakan mo, lumaki pa yung problema. Patay na sana ngayon si Rebecca. Dugo, patawarin mo ako. Babawi ako. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon, boss. Di na dapat pagbibigyan yung kabubuhan mo. Ipit nyo na yan. Baka kayo sunod ni Verdugo. Kung totoong may amnesia yan si Rebecca, dapat ganyan na lang siya. Hindi pwedeng bumalik yung memory niya. Good morning po, ma'am. Si Andrew po lumabas lang. Tatawagin ko lang po sandali. Hindi! Tulungan mo ako. Nasa panganib ang buhay ko. Papatayin ako. Papatayin niya ako. Hindi ko kasi matansya yung matanda kung talaga wala siyang maalala. Napaka-convenient ng timing. Ngayon pa talaga siya magkaroon ng amnesia. Pwede rin namang maging totoo yun. At pwede rin gumaling. Hihintayin mo ba na makaalala siya? Ano gusto mo? Ako nang gagawa. Hindi na muna. Siguradong bantay sarado na yan si Rebecca. And besides, Andrew will never leave her side. May kinuha pa siyang security. So anong plano mo ngayon? Ma'am, sandali lang ho. Masakit na ho eh. Tulungan mo ako, Clarissa. Delikado ang buhay ko. Pati na ang buhay ng mga anak ko. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako, please. Ma'am, ano ho ba sinasabi niyo? Nakakaalala na ho ba kayo? Baka naman nananaginip lang kayo. Sandali, tatawag ho ako ng doktor. Wag! Wag! Tatawag lang ho ako ng doktor. Wag! Walang dapat makalat. Maski na ang mga anak ko, mas lalo silang mapapahamak. Seryoso ako, Clarissa. Seryoso ako. Tulungan mo akong totoo ang sinasabi ko, Clarissa. Totoo ang sinasabi ko. Masakit na ho. Tatawag lang ho ako ng doktor.
Johnny, hindi ko siya namukhaan eh. Hindi ko siya namukhaan. Nakala ko kung sino siya. I'm sorry talaga. Hindi ko akalaing gagawin sa'yo ni Mami yan eh. Okay lang ho, ma'am. Ganyan ho talaga minsan ng pasyente pag na-agitate. Nagiging physical at saka minsan ho kung ano-ano yung mga sinasabi nila. Ay, sinabi si Mommy? Like what? Eh, baka ho mali na naman ho yung narinig ko eh. Kanina ho, bago kasi kayo pumasok, parang nag-iba ho si Ma'am Rebecca. What do you mean? Pwede ho bang magkaroon ng lucid moment ang isang taong may amnesia? Nagka-lucid moment si Mama? Hindi ho ako sigurado eh, Sir Tomas. Baka ho kasi nananaginip lang siya tapos naalimpungatan. Kaya kung ano-ano ho yung mga sinasabi niya. That's okay. Baka nga na naginip lang si Mami. Ano po yung sinabi ni Mommy? Walang dapat akala. Maski na ang mga anak ko, mas lalo silang mapapahamak. Hindi ko na rin ho talaga maintindihan eh, Sir. Sorry, Clarissa. Magpahinga ka muna. Umuwi ka muna. Kami na munang bahala dito kay Mami. I'll call the driver para samahan ka umuwi. Hindi na ho, ma'am. Okay lang ho ako dito. Aling Teresa, sige na ho. Ipatid na po kayo, wala naman problema eh. Ito nga kami nga po yung may atraso sa inyo. And baka magalit sa akin si Joey. Sige po, salamat po. I'm worried about Clarissa. Baka pag nakita siya ulit, saktan na naman siya ni Mama. Well, you're right. I also don't understand kung bakit ganun ang reaksyon ni Mami kay Clarissa. I was thinking, hindi ko muna siya papupuntahin dito. May nurses naman eh. Teka, ang bilis naman mag-decide. Hindi niyo ba naisip na kung bumabalik ang memories ni Mommy, then mas okay na nandito si Aling Clarissa? What if saktan na naman ni Mami si Clarissa? Nakakahiya! Eh, what if hindi? What if makatulong si Aling Clarissa na bumalik ang memories ni Mommy? Ma? Are you okay? Na-mention kasi ni Aling Clarissa na nagkaroon daw kayo ng lucid memory. Are you okay na? Ma, can you remember anything? Ma, please tell me, Ma. Ma, please? Ma, para mahanap na natin yung gumawa sa'yo nito. Ma. Please? Ma, meron ba? Andrew, Ma. huwag mo siya i-pressure. Baka ikaw naman masaktan. Hindi alam. Ayaw bang makalala si Mommy? If you're not going to help, then huwag mo kong papakialaman. How dare you talk to me like that? Han! Han! Huwag mong patulan si Andrew. Ano ba? Stop this! Ikaw, bakit ganun mo kausapin ng kuya mo? He's just concerned with Mommy and the people around him. I'm sorry. I'm sorry, Kuya. Hindi ko napigilan yung sarili ko. I was thinking about what Aling Clarissa told me. I was hoping na bumalik na yung memory ni Mom. Ganun ba talaga ka-importante na bumalik ang aking alaala? Kung meron pa akong maaalala, edi mabuti. Pero ngayon, makontento na lang kayo na magkakasama tayo. Nabuhay ako. Kesa nag-aaway-away kayo.
Andrew? Okay, man. I'm sorry. Hindi na po mauulit, man. Sige na, dalhin mo na ako sa anak ko. Please. Parang naging close na kayo ni Andrew. Kahit hindi mo siya naalala bilang anak. Grabe ang concern mo sa kanya. Kasi siya palagi ang nagbabantay sa akin dito. Nasanay na ako sa kanya. Saka ma, nagpapahinga si Andrew. Kaya bukas na lang natin siya dalawin, okay? At saka, magpahinga ka rin. You also need to rest. Please? Han, baka dapat magpahinga ka na rin. I'm sure you're tired sa lahat na nangyari na to. Kung gusto mo, ako muna magbantay kay Mama. No, it's okay. Besides, kakausapin ko pa yung mga pulis sa baba tungkol sa nangyari kay Andrew. Sa totoo lang, I have no idea kung sino gumawa nito sa kapatid ko. We both know na maraming expose na nagawa si Andrew. Kaya maraming galit sa kanya. Ay, baka may napikon na kaya gumanti. What they did to Andrew was too much. Ano yun, papatayin na lang nila yung kapatid ko? Well, that should serve as a lesson to your brother. Dapat maging maingat siya sa babanggain niya next time.